Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan makikinig eh. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Kahit hayaan mo na. Bulong pa nila Omar. Dahil dito, hinayaan na lang ni Noli ang ginagawa ng mga kasama nila Omar. At habang pinapanood nila ang ginagawang paghahanda ng mga kaibigan ni Omar, napatanong naman sa kanya si Danilo. Noli, hindi nga nila alam ang makakalaban nila. Paninigurado, kahit ubusin pa nila yung mga manok nila, wala silang panama dyan. Matapos yung sabihin ni Danilo, ang sabi lang naman ni Noli, wala silang magagawa kundi pagmasdan ang magaganap. Habang inihanda ng mga kasama nila Omar ang mga tandang nilang gagamitin, nasipat nila ang mahabang bulang ng mga ito. Samantala yung kanila, naiwan pa sa mga sinaunang tari. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasipat ang pagpasok ng mga kasama ni Omar sa ruweda. Habang naroon din ang dalawang matandang kalaban nila. Habang magkaharap ang dalawang panig, laking gulat nilang dalawa ni Danilo nang lumantad sa kanilang mga mata ang tunay na anyo ng matatanda. Ang akala nila, simpleng antingerong napapanig yun sa kliwa, ay hindi pala. Dahil maaring isa yung mga hukluban na nagbabalat kayo lamang. Habang yung tatlong disipulo, nagmamasid lang ito sa labas na para bang nakikiramdam din. Dahil dito, nagpasya silang dalawa na lumipat ng pwesto kunti dito upang mas malapitan nilang masilayan ang gagawin ng mga yon. Kaya nila nakumpirmang mga hukluban yon dahil lumabas sa kanilang mga katawan ang maiitim na kaluluwa na para bang nagbabantay ito sa katawan ng kanilang pinuno. Maya-maya pa, doon na nila tuluyang nasipat ang pagharap ng dalawang tandang na pagmamay-ari ng magkabilang panig. Tama nga ang hinala nila Noli. Sa isang banggaan lang ng mga tandang sa kalaban, hindi na nakaporma pa ang mga kaibigan nila Omar. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan ang natalo ang unang tandang na inilaban ng mga ito. Dahil sa hindi matanggap ng mga kaibigan ni Omar ang pagkatalo nila, muli yung kumasa sa kalaban na kesyo, nakauna lang yun at sakto ang tiyempo. Habang ginawa yun ng mga kasama nila Omar, pasimple naman siyang lumapit sa kaibigan niya, saka nagwiwika dito ng, hindi normal na mga sabungero ang nakalaban ng mga kasakop mo, buddy. Kaya kung hindi sila atras, baka tuluyan na silang mawawala ng mga panlaban. Matapos yung sabihin ni Noli, dahan-dahan namang lumapit si Omar sa mga ito. Habang kinakausap yun ni Omar, nakamasid lang naman sila Noli dito. Subalit, maya-maya lang, napansin nilang animoy nagtatalo na yon sa kinaroroonan ng mga ito. At alam nilang nagagalit ang mga ito kay Omar. Lumayo naman si Omar sa mga yon, kaya't dali-dali silang pumunta dito. Buddy, pasensya ka na ha. Di ko alam na
Ganyan pala ang ugali ng mga yan. Kaya't nararapat lang talaga na hayaan lang natin yung mga yan. Tugon pa ni Nuli. Okay lang, buddy. Sabi ko naman sa'yo eh. Ganyan talaga yung mga yan. Maya-maya lang. Muli nilang nasipat na nakaharap muli ng panig ng mga kasama ni Omar ang mga matatanda. Subalit gano'n na naman ang nangyayari. Walang kalaban-laban ang pangkat na yon sa mga huklubang kalaban nila. Mas lalong na intriga itong sinuli ng 4 na tandang na ang natalo ng mga yon laban sa hukluban. Buddy, pwede mo ba akong samahan? Kausapin lang natin itong mga kaibigan mo. Matitigas ang ulo eh. Wika ni Nuli. Matapos itong sabihin ni Nuli, nagulat naman itong si Omar. Seryoso? Baka ikaw naman ang mapapahamak dyan. Mahirap na. Tulunggis talaga yung mga yan eh. Sagot pa nito. Subalit hindi na nagpaawat si Nuli. Pipigilan pa sana ito ni Omar nang magwika si Danilo sa kanyang gilid ng, hayaan mo lang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Hindi yan makipag-away. Nang sabihin yun ni Danilo, wala naman yung nagawa. Kaya't habang nilapitan ni Nuli ang mga yon, sinundan naman siya nila Omar at Danilo. Paglapit niya sa mga kaibigan ni Omar na mga talunan, mahinaho naman siyang nagwika ng, mga kaibigan, kahit kunin niyo pa ang pinakamagaling niyong tandang at ilaban niyo sa mga yan, wala kayong panama sa mga yan. Nang sabihin yun ni Nuli, nagsilingunan naman ang mga ito habang tinititigan siya ng masama. Ano bang alam mo? Bakit? Lumalaban ka rin ba? Kung tinalo nila yung magaling naming mga panlaban, hindi rin malabong matatalo yung mga bulok niyong tandang. Sagot ng isa sa mga kasama ni Omar. Nang marinig nila ito ni Nuli, imbis kagalitan niya ang mga ito, bagkus ngumiti lang siya habang nagwika ng, kaibigan, ang ganitong larangan, walang pinipiling pambato. Mapapangit man yan o maganda, kapag makakaharap mo ay may alam sa lihim na espiritual, malabo kang makakalamang. Nang sabihin yun ni Nuli, tumayo naman ang isa sa mga yon habang tumitig sa kanya. Kaya't dahil dito, biglang pumagitna si Omar. Huwag kang mag-alala, buddy. Wala sa isipan ko ang makipag-away sa mga normal lang na nilalang ng kataas-taasan. Wika niya. Kung nakinig lang kayo ni Omar, hindi sana hindi hantong sa ganito yung mga pambato nyo. Kaya't mag-isip-isip na kayo kung sakaling lalapit pa dito yung mga yon. Wika niya sabay talikod papunta kay Danilo. Narinig pa nila itong nagsalita kay Omar na kung sino ba talaga si Nuli. At habang nag-usap ang buong grupo ni Nuli, napansin naman nilang muling nagpakita ang dalawang mga lalaking disipulo ng hukluban doon sa mga kaibigan nila Omar. Alam nila Nuli na muli yung maghamon sa grupo, kaya't pinabuti nilang lapitan ang mga ito. Paglapit ni Nuli rito, bigla namang naantala ang lahat. Nang magwika si Nuli ng,
Mga Ginoo, laban ba ang hanap nyo? Ito, may dala kaming naayon sa inyo. Bakit ba ang mga taong ito ang palagi niyong nilalabanan? Wika ni Nuli. Dahil sa sinabi niya, napatingin lang naman ang dalawang lalaki sa kanya habang nag-uusal ng taimtim sa hangin. Matapos nun, biglang umalis ang mga lalaki sa hindi malamang dahilan nang siyang ipinagtataka ng pangkat ni Omar. Nang mabasa ni Nuli ang ginawang pahiwatig na usal ng mga yon, ninais naman niyang puntahan ang grupong yon. Danilo, samahan mo nga ako. Hanapin lang natin yung pwestong kinaroroonan ng mga yon. Wika ni Nuli kay Danilo. Sige Nuli, walang problema. Kaya't kaagad na silang naglalakad papunta sa kabilang dako ng sabungan. Nang maramdaman ni Nuli ang presensyang bumabalot sa puno ng malaking mangga, kaagad naman niya itong nilapitan. At pag-ikot niya sa malaking puno na yon, doon nila nakita ang tatlong lalaking animoy na mamahinga sa ilalim nito habang may bitbit na mga tandang. Nasaan yung maestro nyo? Bakit hindi nyo kasama dito? Parang may minamanmanan kayo ano? Wika ni Nuli paglapit niya. Maestro, hindi namin siya kailangan para lang sa kagaya nyo. Di ba ang sabi mo, ikaw ang sasalo? Saan ba ang punta nyo? At bakit hindi pa kayo nag-aanda? Sagot ng isang lalaki. Kaya't dahil sa sinabi nito, tumalikod na siya para pabalik na sana sa kinaroroonan nila para ihanda ang tandang. Subalit pagharap niya, nakita niya si Danilo at Omar na kanina lang palang nakikinig sa kanya. Ano buddy? Lalaban ka? Wika ni Omar. Oo buddy, kakasa tayo. Kanina pa silang nagpapakita ng gilas eh. Kaya oras naman para sa atin. Sagot ni Nuli habang naglalakad. Pagkarating nila sa lugar kung saan sila lando, kaagad naman niyang kinuha ang isang tandang saka kinabita ng sandata. Takang-taka noon ang mga kaibigan ni Omar dahil ang kinuha niyang tandang ay ang walang kapurma-purmang katayuan. Medyo natatawa pa noon ang kabilang pangkat dahil sa kanyang ginagawa. Matapos niyang kabitan yun ng sandata, nagbigkas naman siya ng mga usal upang ipabaon dito. At makalipas pa ang mga minuto, sinipat pa nila ang loob ng ruweda kung saan ang mga kalaban. Nang makita nilang nasa loob na yon, agaran din naman silang pumasok din sa loob habang nakasunod ang mga matang nakatitig sa kanila doon sa kaibigan ni Omar. Pagpasok nila sa loob, ramdam kaagad nila ang kakaibang salot sa paligid na para bang nababalot ng masamang aura. Hinayaan lang naman ito ni Nuli dahil alam niyang sandata yun ng kalaban upang mawala ng bisa ang anumang pampaswerte sa ganong gawain. Subalit nagkakamali sila. Sa isang iglap lang na puno ng sigawan sa paligid dahil sa muling pagpakita ng tatlong lalaki
na kanina pang namamayagpag. Habang yung pangkat ni Umar at Lando, panay di naman ang sigawan ng mga ito dahil sa galak. Dahil muli na namang sumampa si Nuli sa loob ng ruweda. Maliban lang sa ibang kasama ni Umar na tila ba wala talagang tiwala sa pambato niya. Maya-maya lang, nagpakita na ang sentensyador at sila'y pinagharap. Nang bahagya siyang makalapit sa kalaban, ramdam niya ang lakas ng tinatangan nito. Nang malapit ng bitawan ang mga pambato, nakapagtatakang nag-aangil ang dalawang kasama nito. Tanging siya lang at si Danilo ang nakarinig nun. Animoy sa tatlong mga kasama nito, yun lang ang walang ginagawang ingay. Dahil sa pangyayaring yun, doon napagtanto ni Nuli na ang sabungerong kanilang nakarap ang siyang pinakamalakas sa kanilang uri. Subalit magamat hindi nakikita ni Nuli ang dalawang hukluban, alam niyang nasa paligid lang ito. Sa pagpatuloy ng laban, doon na pinitawan ang dalawang pambato. Paglapag sa lupa ng kalaban, hindi na nakapigil pa ang nilalang na nakasanib sa kalabang tandang. Walang ano-ano, bigla itong sumugod nang walang pag-aatubili. Dahil dito, muling nagpakawala ng usal itong si Nuli. Nang makita niyang tumalsik sa bakod ang kanyang pambato, ginawa niya ang mga bagay na yon dahil wala siyang kabal na nilapat dito upang hindi magawang mahulaan ng kalaban kung ano ba talaga ang sinasandalan niyang gamit. Ang nangyari sa laban na yon, espiritual sa kaliwa at kanan ang naglalaban. Pagpasok ng kanyang usal sa katawan ng kanyang pambato, bigla namang tumalbog ang kalaban. Doon nasilayan ng pangkat ni Omar ang kakaibang laban. Hindi pa noon pinalabas ni Nuli ang bertod dahil hindi pa niya natutupad ang ritual dito. Sa patuloy ng pagbubuno ng dalawang pambato, nagpalitan ng pupugan ang dalawa hanggang sa bumangga ang mga ito sa ruweda. Hindi noon makapaniwala ang mga taong nanonood dahil pakiramdam nila hindi mga hayop ang naglalaban, kundi mga taong may angking liksi at bilis na katawan. Paglagpak ng dalawang naglalaban, bigla namang nakarinig si Nuli sa tatlong kalaban nilang lalaki na nagsisiungulan, na para bang nilalang. Hindi man alam ni Nuli ang nangyayari, subalit sigurado siya na ang kanyang narinig ay ang paghihirap ng kalaban niya. Sige, ibuhos niyo pa ang lakas niyo hanggat kaya ng mga katawan niyo. Wika niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa, bigla namang nakatakas ang pambato niya sa kalabang na parabang tuka ng agila kong makahawak. Nang tuluyan na yung makawala, agad naman niyang hinawakan ang bertod, saka nagpakawala ng mga usal. Paglitaw ng mga anino, laking gulat na lang ng tatlong lalaki nang biglang nag-iba ang ugali ng pambato nila. Anong nangyari? Anong ginagawa niyo?
Alisin niyo yan! Sigaw ng isang lalaki. Sigaw ng lalaki habang nakatakip sa kanyang mga tenga. Nang marinig ni Noli ang sinabi nito, sumagot lang naman siya dito ng, "Hindi lang kayo ang nagtatanga ng ganito. At mas lalong hindi lang kayo ang may kakayahan na hindi masukat na lakas. Ngayong nagawa kong makontra ang abilidad mo, sana magbago ka na. Huwag mong patulan yung kagaya nito." Kasabay ng pag-wika niya ay ang panumbalik ng lakas ng pambato niya. Mabilisan din itong sumugod papunta sa tandang ng kalaban nito upang tapusin na ang kaniyang nakatunggali. Nang masipat ito ng dalawa pa nitong mga kasama, pilit naman itong nagpakawala ng mga pangontrang usal upang siya'y makontra din. Kasabay ng pagpakawala ng dalawang lalaki sa mga ganong bagay, laking gulat na lamang nitong si Noli nang biglang nabulag ang mga mata ng kanyang pambato. Kahit saang parte lilingon ang kanyang tandang, tila ba naging isa itong bulag. At yung mga aninong kanyang tinawag kanina, bigla yung nagsibalikan sa lungga nitong tinititiran. Kaya't ang nangyari, nanatiling nakatayo lang ang kanyang pambato. Habang walang habas, itong inatake ng kalaban. Dahil dito, napuno ng sigawan ang mga kasama ni Omar. Habang yung ibang nagtatawanan sa mga kasama nila Omar. Ilang segundo pa ang makalipas, bigla naman siyang napatigil sa kanyang tinatayuan nang magwika ang ermitanyo sa kanyang isipan ng, "Huwag kang mangamba. Parte ito ng buhay mo, Noli. Kahit minsan binabalot ka ng kadiliman, tandaan mo, may liwanag na nag-aabang kinabukasan." Nang marinig ni Noli ang sinabi ng ermitanyo, dali-dali naman siyang lumingon kung saan ito naroroon. Pagsilay niya kung saan ito nakaturo, laking gulat niya nang masipat niya ang dalawang huklubang nagmamanipula sa kanyang isipan. Habang pangisi-isi itong nakatawa. Dahil sa kanyang nasilayan, saka pa lamang siya nagkarga ng bakod at puder sa katawan. Dahil sa pagkaabala niya sa laban, hindi niya napansing unti-unti na pala siyang pinaglaruan ng mga kalaban niya. Dahil sa pagkarga niya ng mga proteksyon, biglang natigilan ang tatlong lalaki dahil sa enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay ng pagbalik ng kanyang wisyo, ang siyang paganti naman ng kanyang pambato. Takang-taka noon ang mga tao dahil ang kaninang pambato niyang nagpagapang-gapang na lang, bigla yung nagkaroon ng lakas para tuluyan ng matalo ang kalaban niya. Sa pagtaas ng sentensyador sa kanyang tandang, dali-dali naman niya yung pinakuha nila Guyo. Dahil hindi ito maganda para makita pa ng ibang mga tao. Hindi kasi biro ang nangyari. Dahil nakita ng mga tao kung paano yun gumapang tapos biglang tumayo at kinitila ng buhay ang kalaban nito. Habang papalabas sila ng ruweda, maging si Danilo takang-taka sa kanyang ginawa. Ang sabi lang naman niya dito, hindi rin niya alam. Basta bigla na lang nangyari ang mga bagay na yon.
Habang yung ibang mga kaibigan ni Umar, maging ang mga yon, nagulat sa laban na yon. Dahil inabot yun ng halos 5 minuto doon sa loob sa paglalaban. Paglapit nila Umar sa kanya, nakasunod naman dito ang lahat nitong mga kasama. Buddy, teka, mukhang malubha din ang tama nun sa'yo ah. Biruin mo, ang akala namin matatalo na tayo. Bulong ni Omar, habang yung ibang mga kasama nitong kaninang nagyayabang, hindi ito nakaimik. Subalit may ilang nagsabi dito dahil yun sa mga gamot na ginamit nila Noli. Kaya nakasurvive ang panlaban niya sa ganung basahan. Yun ang akala nila. Akala ko rin, buddy, matatalo na tayo. Pero dahil nakasama natin palagi ang swerte, kaya ganun ang nangyayari. Sagot naman niya dito. Pero habang papalapit sila sa lugar kung saan sila manong duming, nakasalubong nila itong si Guyo at Leroy. Dala-dala ang tandang nitong may tadi na. Oh, par, saan ka papunta? Tanong niya. Lalaban din kami. Ang susunod kasi na sultada nyo ay sa amin. Kaya sana mapanood mo ang laban na to. Sagot nito sa kanya, kasama ang pinsan nitong si Leroy. Napanood namin kanina ang laban mo, Kanoli. Ang tindi. Akala nga namin parihang walang dalang tari yun eh. Dahil ang tagal na tapos ng laban. Sabat naman ni Leroy. Kaya't imbis tutungo itong sinuli at Danilo sa kinaroroonan nila Mang Carbio, bumalik sila para sundan sila Guyo. Habang naglalakad sila, napatanong naman sinuli sa kaibigan niya. Oo nga pala par, sino naman ang makakaharap mo? Parang matindi yung laban na to ah. Grabing paghahanda mo. Wika ni Noli. Oo naman par, nakasalalay dito ang reputasyon ng ating mga manok. Kaya kung maraming panalo, mas maganda. Sagot ng kaibigan niya. Subalit, di pa man sila nakarating sa mismong ruweda, nasipat nila si Omar na paparating, papunta sa kanila. Buddy, kaninong laban ito? Bungad nito. Hindi ito sa akin, buddy. Kay Guyo ito. Bakit? Pupusta ka ba? Sagot ni Noli rito. Maya-maya pa, pumasok na nga sa ruweda ang kaibigan niya, kasama si Leroy. Habang nag-usap-usap si Noli at Omar, bigla naman siyang kinalabit ni Danilo. Noli, teka, yan ang makalaban nila Guyo. Wika nito sabay turo doon, sa loob. Pagsilay ni Noli sa makalaban nila Guyo, nasipat niyang parang pamilyar sa kanya ang taong yon. Hindi lang niya naalala kung saan niya yun nakita. Maigi nila itong pinagmasdan habang ginawa na nila Guyo ang dapat gawin sa loob. Ilang sandali pa, nagharap na nga ang dalawang pambato. Habang di pa rin maalis sa isipan ni Noli ang gumulo sa kanyang isipan. Sa pagbitaw ng dalawang panlaban, agara naman yung nagsangkaan sa ere. Subalit laking gulat nilang dalawa ni Noli nang isang banggaan lang ay tumba kagad yung kay Guyo. Ang nangyari, isang salpakan lang talaga. Laglag kaagad yung sa kaibigan niya nang siyang ikinagulat ng pangkat nila Noli maging sinalando.
pagkakuha ng kalaban nila sa pambato nito, napamura na lang itong sinuli nang masipat niya ang aura ng disipulo ng hukluban. Oo, yung nakalaban nila kanina ay nakalaban din nila Guyo. Di pa man nakalabas sila Guyo sa ruweda, pumasok na itong sinuli at Danilo sa ruweda. At nang makalapit na sila dito, nagwika sinuli ng, "Par, dapat nagpasabi ka na yun pala ang makalaban mo. Nalinlang tayo, par. Yung nakalaban ko kanina, yun din yung nakalaban ko." Wika ni Nuli sa magpinsan. Nang marinig ng magpinsan ang sinabi niya, nagulantang naman ang mga ito. Paano na yan, Kanuli? 2 tandang pa naman ang nakahanda namin kontra sa kanila. Papiyok-piyok na sagot ni Leroy. Habang si Guyo, tahimik pa rin habang nakatitig sa kanila na para bang hindi makapaniwala. Di bale, kami ni Danilo ang magpapalit sa inyo. Ayos lang ba sa inyo? Tugon naman ni Nuli dito sa kanila. Ilang sandali pa, lumapit naman si Omar sa kanila. Habang gulat na gulat sa pangyayaring yon. Kaibigan, parang naunahan lang yung sa inyo ah. Tapos, napuruhan pa kaya hindi na nakabawi. Nako, matagal na yung mga yan dito na pabalik-balik. At sabi ng ilan, may kakaiba daw talaga sa mga taong yan. Wika ni Omar. Maya-maya pa, hinanap naman sila Guyo nang nagpapasimuno sa loob kung itutuloy pa ba nila ang laban kontra sa mga taong yon. Dahil ayon sa mga ito, kanina pa silang hindi sumipot sa loob. Ayos lang par na kayo na muna ang magbibitaw. May tiwala naman ako sa inyo eh. Sabi naman ni Guyo, habang ipinaubaya sa kanila ang laban na yon. Pagpasok nila Nuli sa loob, halos hindi naman maipinta ang pagmumukha ng mga estudyante ng hukluban nang masipat sila nito. Habang yung mga taong nakatunog kay Nuli, nagsisilipatan yon sa kanilang grupo para pumusta doon. Dahil ang bantog na mananari na kanilang inaasahan, may nakagawa rin ditong nagpapatumba. Napakaraming mga sikat na breeder ang nanonood noon sa laban. Habang kitang-kita sa kanilang mga muka ang pagkamangha na nakatingin kila Nuli. Tingin kasi ng mga ito sa kanila, hindi sila pangkaraniwang na mga sabungero. Ilang minuto pa ang makalipas. Dahan-dahan namang naglalakad sila Nuli sa gitna ng parte ng sabungan. Utos na rin ng sentensyador. Nang makaabot na sila sa gitna, rinig na rinig nila noon ang mga usal ng 3 lalaki na nagsasanib puwersa. Nang maramdaman nila itong dalawa, nagpasya noon itong si Danilo na makikialam na siya dito dahil 3 ang makaharap ni Nuli. Ang kaanib naman ng 3 lalaking na ang mga kaanib ng mga hukluban. Nasipat nila itong naglalakad paikot-ikot sa labas. Dahil sa lakas na ipamalas ng mga kalaban, napawika sa kanya si Danilo ng, "Uli, sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Narito lang ako sa likod." Bulong ni Danilo sa kanya. Ilang saglit pa, binitawan na rin ang mga panlaban.
hudyat ng pagtutuos ng dalawang panig. Agad nagpamalas ng kakayahan ang kalaban nang siyang halos hindi masundan ng pambato nila Noli. Hinayaan lang naman nila ito dahil walang silbi ang liksi at lakas kung hindi naman ito tatalab sa kanila. Magamat nagbabao ng matinding sumpa ang tari ng kalaban, walang takot dito si Noli dahil pangalan ng kaibigan niya ang nakataya dito. Maya-maya pa, biglang nagulantang itong si Noli nang masipat niyang tumagos ang sandata ng kalaban niya doon sa gilid ng kanyang pambato. Subalit ang nakapagtataka, hindi nasipat ng mga tao ang tumagas na likido galing sa pambato niya. Danilo, nasipat mo ba yun? Wika niya kay Danilong, nakatayo sa kanyang likod. Wala naman, Noli. Bakit? May nakikita ka ba? Sagot nito nang siyang nagpagulo sa kanya lalo. Nang maalala niyang kagagawa na naman ito ng mga huklubang salamangkero, muli na naman niyang tinawag ang mga anino ng mga bubuyog. Pero habang binabanggit niya ang mga katagang yon, meron namang sumasabay sa kanyang tinig na bumulong sa kanya na para bang ginagaya siya nito. At pinigilan siyang tawagin ang dapat niyang tawagin. Wala ka nang magagawa, Antingero. Ibigay mo na ang pagkakataong ito. Kung hindi, magkakagulo tayo balang araw. Wika ng hukluban na sa pagkakalam ni Noli, bumulong ito sa kanyang isipan.